Isang trahedya ang araw na iyon nang madungisan ng dugo ng kanyang sariling ama ang mga kamay ng batang Panginoong Leon. Sa pagkawala ng pinuno ng kanilang pamilya si Leon Marbas ang susunod sa linya upang maging bagong pinuno ng kanilang naghihinang angkan, ang parehong angkan na minsang hinangaan bilang ang pinakadakilang bahay ng Necromensya. Ngayon na siya ang namumuno sa bahay Marbas, pinangunahan ni Leon ang isang pagpupulong kasama ang iba pang mga maharlika na naninirahan sa teritoryo ng Marbas. Ipinahayag ng mga maharlika ang kanilang pagkabahala sa bahay Sylvester na unti-unting sumasakop sa teritoryo ng Marbas araw-araw. Walang nakasisigurado kung kailan nila tuluyang lulusubin ang buong teritoryo. Maya-maya isang maharlika ang nagpumilit kay Leon na palakasin ang kanilang depensa. Habang patuloy ang kanilang pangungulit magalang silang pinatahimik ni Leon pinayuhang maghintay at maging mapagpasensya lalo na't ang mga desisyong tulad nito ay nangangailangan ng masusing pag-iisip. Gayunpaman nagpupumilit pa rin ang mga maharlika na naniniwalang nauubusan na sila ng oras. Ngunit matibay ang paninindigan ni Leon na ang hindi maingat na desisyon ay maaaring magdala ng kapahamakan sa kanyang dakilang bahay Marbas. Matapos ang pagpupulong pinag-isipan ni Leon kung paano sa pagkamatay ng kanyang ama na si Panginoong Ron von Marbas siya si Leon von Marbas ang umupo sa trono bilang patriarka ng bahay Marbas sa murang edad na 14. Minsan ang kinatakutan ng bahay Marbas bilang isang makapangyarihang angkan ng mga necromant ngunit ang reputasyong ito ay matagal nang nalibing sa kasaysayan. Dahil kulang siya sa karanasan sa pamamahala naghahanap siya ng gabay. Nagtatanong siya sa sarili kung ano kaya ang gagawin ng kanyang mga magulang sa ganitong kritikal na sitwasyon. Bagamat alam niyang hindi sisigat ang kanyang mga magulang sapagkat ang mga patay ay hindi nagkukwento at wala silang may aalay na karunungan mula sa kabilang buhay nangangailangan pa rin siya ng gabay. Hangad niyang malaman kung paano niya muling maibabalik ang karangalan at kasaganaan ng kanilang angkan. Naglakad si Leon patungo sa opisina na dating pagmamay-ari ni Wellen von Marbas ang nagtatag ng bahay Marbas na minsan ding kinilala bilang nag-iisang necromant ng kontinente noong kanyang kapanahunan. Sinasabing unang sumikat ang bahay Marbas dahil ang kanilang unang patriarka ay nagpakilala sa sarili sa larangan ng digmaan. Gayunpaman mula nang lumipas ang panahon ng kanilang tagapagtatag nahirapan ng mag-produce ng isa pang ganap na necromant ang lahi ng Marbas na naging sanhi ng kanilang unti-unting pagbagsak. At sa malupit na kapalaran si Leon pa mismo ang napilitang tapusin ang buhay ng kanyang sariling ama. Sa loob ng silid kinuha ni Leon ang aklat na naglalaman ng kanilang kasaysayan. Ang unang patriarka ng Marbas si Wellen von Marbas ay isang halos alamat na nilalang. Sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay nalilipol niya ang kanyang mga kalaban tulad ng isang mabagsik na unos bumabangon ang mga patay sa kanyang utos at humahayo sa walang humpay na martsa ng kamatayan. Sa loob lamang ng 2 buwan nasakop niya ang buong silangang rehiyon. Sinasabi na si Wellen von Marbas ay pumasok sa isang kasunduan sa Diablang si Marbas na tuklasan ang isa sa pinakamalalaking lihim at hiwaga ng kontinente tungkol sa Necromensya. Ang kapangyarihang ito ay nagawa lamang sa pamamagitan ng kinatatakutang aklat ang Necronomicon na nagbigay sa kanya ng kakayahang mamuno bilang pinakamakapangyarihang nilalang sa kontinente. At ang librong nasa harapan ngayon ni Leon ay ang Necronomicon mismo, isang napakahalagang pamana na ipinasa mula sa kanilang ninuno, ang mismong aklat na nagangat sa bahay Marbas bilang tanging pamilya ng mga necromant sa buong kontinente. Habang binubuksan ni Leon ang aklat nakarinig siya ng isang utos na tinig na tuwirang bumangon sa kanyang isipan. Nabigla siya paanong may isang tinig na nakikipag-usap sa kanya sa telepatikong paraan. Ang higit na nakalilito ay kung paano niya ito naririnig gayong ang opisina ng patriarka ay napapalibutan ng isang larangan laban sa Salamanca. Gayunpaman sumagot siya, nais malaman kung sino ang kanyang kinakausap. Umalangaw-ngaw ang tinig nagsasalita sa isang nakapangangilabot na tono. Sinabi nito kay Leon na huwag siyang matakot sapagkat wala itong balak na saktan siya o sinuman sa kanyang angkan. Hindi tiyak ni Leon kung dapat niyang pagkatiwalaan ang isang misteryosong nilalang na hindi niya man lang nakikita. Biglang bumagsak ang kanyang ulirat at natagpuan niya ang sarili sa ibang dimensyon. Sa kanyang harapan unti-unting lumitaw ang isang dambuhalang mahiwagang leon. Ang unang tanong ni Leon ay kung nasaan silang dalawa. Nang marinig ito na pagtanto ng leon na tila hindi alam ni Leon ang tungkol sa dakilang itim na leon, isang senyales na hindi siya kailanman binanggit ng kanyang mga ninuno.
Naalala ng Leon ang kanyang dating kasunduan kay Ron ang ama ni Leon ngunit napansin nitong naputol na ang tali ng mana na nagbibigkis sa kanila. Nagalit ang Leon sabay nagbitaw ng isang matalim na puna isang mabait na tao si Ron para sa isang Panginoon ng isang madilim na angkan kaya't hindi na ito nagulat sa kanyang sinapit. Muling nagtanong ang Leon, sino ang pumatay kay Ron von Marbas? Walang pag-aalinlangan sumagot si Leon na siya mismo ang pumatay sa kanyang ama. Sa galit na pasigaw ang Leon ang kanyang pagngangalit ay yumanig sa paligid. Ngunit bago ito gumawa ng anumang marahas na hakbang laban kay Leon tinanong nitong muli kung siya nga ba talaga ang pumatay sa kanyang sinumpaang kontratista. Hindi nagbago ang sagot ni Leon siya ang nagtapos sa buhay ng kanyang ama. Sa matinding galit nag-alab ang Leon at isang madilim na likido na may pulang ningning ang tumama kay Leon. Sa pamamagitan nito natanong ng Leon ang nakaraan ni Leon na walang bahid ng emosyon bago at pagkatapos niyang wakasan ang buhay ng kanyang sariling ama. Napagtanto ng Leon na nawala na ang katinoan ni Leon. Maaaring ang kamay na pumutol sa lubod ng guillotine ay kay Leon ngunit hindi iyon nangangahulugan na siya ang pumatay sa kanyang ama. Gayunpaman iginigiit ni Leon na siya ang may pananagutan dito at wala ng dahilan upang itanggi ang katotohanan ito. Sa sandaling iyon naramdaman ng itim na Leon na may mas malalim pang bumabalot kay Leon bukod sa kawalan ng pag-asa. Napansin niya ang isang nakatatakot na aura na bumabalot sa kanya isang aurang napakalakas na kahit ang dakilang Leon ay nagsimulang manginig na parang kuting. Ngayon wala nang duda ang Leon na malalampasan ni Leon ang kanyang mga ninuno. Kaagad naging mapagpakumbaba ang Leon at ipinakilala ang kanyang sarili. Sinabi niya na siya si Marbus isa sa 72 demonyo ng impyerno. Siya ang tumalikod sa demonyong kaharian at piniling mamuhay kasama ng mga tao. Ang kanyang unang matalik na kaibigan ay si Welen von Marbas. Sinabi rin niya na siya ang pinagmula ng necromancy na naging natatanging sining ng pamilya Marbas. Sa narinig na alala ni Leon na dati na niyang narinig ang mga kwentong ito. Alam na ni Leon na nang itinatag ng kanilang ninuno ang pamilya Marbas ang liyong ito ang nagturo sa kanya ng ipinagbabawal na sining ng necromancy. Kinumpirma ito ng Leon at idinagdag na siya ay nakagapos na ngayon sa Necronomicon. Kahit na isa siyang makapangyarihang demonyo bago siya iginapos na alala rin ni Leon kung paano madalas sabihin ng kanilang nagtatag na patriarka na nasa dugo ng Marbas ang necromancy. Kaya naman hindi maintindihan ni Leon kung bakit iniwan ni Marbus ang dakilang Leon ang pamilya Marbas. Di nagtagal naramdaman ng Leon ang galit na kinikimkim ni Leon at tinanong siya tungkol dito. Ipinahayag ni Leon ang kanyang sama ng loob mula pa noong panahon ng kanilang ninuno wala pang necromancer sa kanilang pamilya na umabot sa kanyang antas. Ang tanging dahilan na naiisip niya ay dahil iniwan sila ng dakilang Leon. Ngunit nilinaw ng Leon ang isang bagay, ang tunay na dahilan kung bakit hindi nila nagagamit ang totoong kapangyarihan ng isang necromancer ay dahil masyado silang mahina upang maging karapat-dapat na sisidlan. Wala ni isa sa mga inapo ni Welen ang may talento na maihahambing sa kanya. Ang tunay na hadlang sa pamilya Marbas ay ang paghina ng kanilang dugo. Matapos magnilay-nilay handa nang tanggapin ni Leon ang sinabi ng Leon. Pagkatapos ng lahat batas ng kalikasan na ang malalakas ay kinakain ang mahihina. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi siya masyadong nagdadalamati sa pagkamatay ng kanyang ama lalo na't wala naman itong natatanging naiambag. Dahil dito nagpasya si Leon na akuan ang responsibilidad na dapat sana ay tinanggap ng kanyang ama. Dahil sinabi ni Marbos ang itim na Leon na hindi pa siya tumatalikod sa kanila humihingi ng isang pabor si Leon mula sa kanya. Ngunit pinaalalahanan siya ng Leon na ang isang pabor ay isang kabutihang loob kung saan isang panig lamang ang mawawalan. Bilang isang demonyo mas nais niyang gumawa ng isang kasunduan kaysa sa isang pabor. Sa pagkakataong ito nagpasya si Leon na makipagkasundo para sa kapangyarihan ng necromancy. Dagdag pa rito lalo niyang pinalakas ang kanyang punto sa pamamagitan ng paghamon kung kaya ba talagang ibigay ng makapangyarihang nilalang na ito ang ganoong kapangyarihan. Medyo nainis ang Leon sa pang-uuyam ni Leon sa kanyang kakayahan. Para sa Leon ang mas mahalagang tanong ay kung kaya nga ba ni Leon dalhin ang ganoong makapangyarihang kapangyarihan. Walang pag-aalinlangan si Leon sa pagsagot pakiramdam niya siya'y karapat-dapat. Kung isa lang siyang hamak na nilalang hindi siya kailanman papayagan na makipag-usap sa isang matayog na demonyo tulad ng itim na Leon na ito.
Ayon sa sabi-sabi ang isang ordinaryong tao ay maaaring mawala ng lahat ng mana magkaroon ng mga guni-guni at tuluyang mamatay matapos lamang makipag-usap sa isang demonyo. Ang katotohanang nakatayo pa rin si Leon ay nangangahulugan na may sapat siyang potensyal upang kunin ng dakilang leon ang kanyang atensyon. Inamin ng Leon na hindi nga ordinaryo si Leon, taglay rin niya ang determinasyon. Dahil dito handa na ang itim na leon sa kasunduan. Gayunpaman dahil kasunduan ito may kailangang kapalit. Handa si Leon na ibigay ang anumang hilingin ng leon at tinanong kung ano ang nais nito. Tumawa ang leon at walang takot na humiling ng bawat aspeto ng pagkatao ni Leon. Sa halip na matakot na tuwa pa si Leon sa kahilingang ito, buong puso niyang ibibigay ang kanyang kabuuang pagkatao sa isang makapangyarihang demonyo tulad ni Marbos. Pagkatapos lumipat ang eksena sa isang pagpupulong ng mga maharlika ng pamilya Marbos. Ang tanging hindi dumalo ay si Leon, bahagyang dahil hindi siya inimbitahan. Mula sa mga nakaupo ang matandang puti ang balbas na si Sir Kero ang unang nagsalita. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala sa mga kapwa maharlika. Buong tapang niyang sinabi na si Panginoong Leon ay walang sapat na awtoridad upang gumawa ng mahahalagang desisyon para sa buong pamilya. Sigurado siya na sang-ayon ang iba rito. Nananatiling tahimik ang iba na parang tanda ng pagsang-ayon. Dahil dito inihayag ni Sir Kero ang kanyang plano na pamunuan ang lahat ng usapin ng pamilya sa hinaharap. Sa tingin niya siya ang dapat mamuno dahil siya ang tiyuhin ni Leon, kaya't siya ang pinakamalapit na kamag-anak ng kasalukuyang patriarka. Binigyan niya ang iba ng pagkakataon na magsalita kung may tutol sa kanyang pag-upo bilang tagapamahala ng pamilya. Kaagad may isang lalaking sumuporta kay Sir Kero. Sa palagay niya hindi matalinong tutulan ito dahil ang alternatibo ay isang batang wala pang sapat na gulang. Unti-unting pumayag ang iba na si Sir Kero ang mamahala sa ngayon. Ngunit may isang matabang lalaki na tumutol. Para sa kanya si Panginoong Leon lamang ang direktang inapo ng dating patriarka at walang kasaysayan sa kanilang pamilya na nagpapalit ng pinuno ng hindi ayon sa lahi. Sumimangot ang isa sa mga maharlika at sinabi, ano ang silbi ng dugo kung maaaring mamatay tayong lahat. Papalapit na ang mga hukbo ng mga bandido ng Sylvester at kahit kinikilala niya ang argumento tungkol sa karapatan sa trono, para sa kanya walang halaga ito kung mapupunta naman sila sa kamatayan sa pagsunod sa isang mahina. Ngunit mariin pa ring tumutol ang matabang lalaki. Para sa kanya ang bawat isa sa kanila ay nakaupo roon dahil lamang sa kabutihang loob ng yumaong Panginoon. Kaya't may utang silang lahat sa pamilya upang lumaban hanggang sa huling sandali kahit pa hindi pa nabubuo ni Leon ang sarili niyang hukbo. Hindi papayag ang matabang lalaki na panuurin na lang ang kanyang tiyuhin si Sir Colonel na agawin ang nararapat na posisyon ni Leon bilang tagapagmana. Sa totoo lang ang pangalan ng matabang lalaking ito ay Pulan at mukhang isa siyang tapat na tagasunod ng dating patriarka. Sa puntong ito tumayo si Sir Colonel na kinikilala kung paano ang kasalukuyang patriarka ay tila may isa pa ring tapat na tagasunod. Sinabi ni Pulan kay Sir Colonel na itigil na ang pagpapaligoy-ligoy at sabihin na ng diretso ang kanyang totoong pakay. Mabilis na sumagot si Sir Colonel nang may matalim na tono. Bagaman tapat si Pulan, naniniwala si Colonel na wala siyang katalinuhan upang makita na tapos na ang usapan. Lumapit siya kay Pulan, ipinatong ang kamay sa kanyang balikat at naglabas ng nakakatakot na aura habang binabalaan siyang mag-isip muna bago magsalita. Ipinaalala niya na ang lahat ng naroon ay may iisang layunin lamang, gumawa ng isang mapait na desisyon na sa kabila ng lahat ay siyang pinakakatanggap-tanggap para sa bahay. Kaya't iminungkahi niya na huwag nang hamarang pa ang matabang lalaki sa kanilang kaligtasan dahil isang maling desisyon lang ay maaaring umantong sa kanilang paglipol. Pagkatapos nito bumalik tayo sa Black Lion at kay Leon sa kanilang matinding negosasyon. Sinabi ng Leon na sa pagbabagong ito sa paksa ng kasunduan ang tunay na lawak ng kanyang kapangyarihan ay nabawasan. Naalala rin niya kung gaano kaina at ka-innocent ang ama ni Leon na si Ron bilang kanyang kontratista. Ang kanyang ama ay may mas malaking reserba ng mana kumpara kay Leon ngayon. Sa pagbanggit ng mana, naisip ni Leon na ang sinumang demonyo na nakikipagkasundo sa isang tao ay kailangang kumuha ng enerhiya sa kanilang kontratista upang mapunan ang sarili nilang reserba. Kaya't tinanong niya ang Leon kung ano ang balak niyang gawin sa sitwasyong ito. Pumikit ang Black Lion sa kapinindot ang mga daliri nito at agad itong nag-anyong isang maliit at malambot na kuting, sinasabing mas madali itong mapapanatili.
Labis na nabunutin ng tinik si Leon dahil sa anyong ito hindi na nila kailangang mag-alala na mapagkamalan ang Black Lion bilang isang nakakatakot na demonyo. Sa halip maaari na lamang siyang ituring bilang isang simpleng alaga. Ngunit hindi natuwa ang Black Lion sa pagkakalarawan sa kanya bilang isang kaibig-ibig na alaga kaya binigyan niya si Leon ng matalim na titig nagpapalabas ng nakakatakot na aura. Gayunpaman nagpa siya ang Black Lion na oras na upang ipagpatuloy ang susunod na hakbang. Naguguluhan si Leon at nagtanong kung ano ang susunod nilang gagawin. Sa halip na sumagot ng diretso tinanong siya ng Black Lion kung nakalimutan na ba niya ang kanyang pangarap ang makuha ang kapangyarihang katumbas ng kanilang ninuno. Inamin ni Leon na nais niya nga ang kapangyarihang iyon. Ipinaalala ng Black Lion na ang tanging paraan upang makamit iyon at umangat sa parehong antas ng kanilang ninuno ay ang sundan ang kanyang yapak. Kaya't maglalakbay sila patungo sa nakatagong dambana ng kanilang ninuno. Ngunit bago nila simulan ang paglalakbay binalaan siya ng Black Lion na maaaring ikamete niya ito. Gusto niyang malaman kung payag pa rin si Leon. Napangiwi si Leon sa tila pang mamaliit ng Black Lion sa kanyang determinasyon. Gayunpaman nagpatuloy ang Leon at nagsimulang maglakad gamit ang kanyang maliliit na paa upang pangunahan ang daan. Pagkatapos ng maikling paglalakbay natagpuan ni Leon ang sarili niyang tinatahak ang masukal na kagubatan ang Mistwoods ng House Marbus kung isa sa larawan ng mas tiyak. Isiniwalat ng Black Lion na ang kagubatang ito ay maaaring maging isang hindi malirip na labor into para sa sinumang hindi kabilang sa lahi ng Marbus. May ideya na si Leon tungkol dito dahil minsan nang sinabi ng kanyang ama na tanging ang lehitimo, patriarka lamang ang maaaring pumasok sa lihim na dambana. Ngunit isang bagay pa rin ang hindi niya maunawaan kung ang lugar na ito ay dapat magbigay ng kapangyarihan sa kanyang mga ninuno bakit walang matagumpay na naging necromancer mula sa House Marbus. Isiniwalat ng Black Lion ang dahilan, wala ni isa man sa kanila ang nakapasa sa pagsubok. Ito ang pinakapangunahing kinakailangan upang matahak ang landas ng dakilang necromancy. Hanggang ngayon wala pang sino man ang nakatugon sa unang kondisyong ito at matagumpay na nakalampas sa hamog. Nang makarating sila sa itinakdang lokasyon itinaas ng Black Lion ang kanyang maliit na paa bilang hudyat na huminto si Leon. Ito na ang simula ng kanyang pagsubok. Simple lang ang pagsubok kailangan niyang bumaba sa mina. Ngunit bago pa siya makapasok sa hindi pa natutuklasang teritoryo ginawa ng Black Lion na malinaw na hindi siya maaaring tumulong. Ito ay isang pagsubok sa tibay ni Leon. Nagbigay ang Black Lion ng isang huling piraso ng payo, ipinayo niya kay Leon na sundin ang lahat ng tagubilin sa Necronomicon lalo na dahil hawak nito ang susi sa kapangyarihang kanyang hinahangad ang kapangyarihan ng necromancy. Habang bumaba si Leon sa kailaliman bigla siyang nakatagpo ng mga berdeng nilalang na mas kilala bilang mga goblin. Ngunit hindi lamang sila ang naroroon may isang babaeng bihag ng mga halimaw na tila nasisiyahan sa pagpapahirap sa kanya. Sa sandaling iyon biglang tumugon ang Necronomicon. Kusang bumukas ito at lumitaw ang isang berso sa isa sa mga pahina nito. Ang nakasulat, ang daan patungo sa pagiging isang ganap na necromancer ay nagsisimula sa lihim ng pagbuhay sa patay. Samantala naghahanda na ang mga goblin na umatake. Napansin ni Leon ang isa pang berso na nagpapayo sa kanya na kunin ang buhay ng mga nabubuhay bilang unang hakbang sa kanyang paglalakbay. Dahil dapat niyang sundin ang Necronomicon hinugot ni Leon ang kanyang espada at matapang na humarap sa mga goblin na mabilis na sumugod sa kanya gamit ang kanilang mga sandata. Pinaikot ni Leon ang kanyang short sword tinaga ang isang goblin at agad itong napatay ang kanyang unang pagpaslang. Pagkatapos nito bumalik ang eksena sa nakaraan kung saan nakatayo si Leon sa tabi ng kanyang ama sa isang sementeryo. Gusto ng kanyang ama na makinig siyang mabuti sa kung ano ang sasabihin nito sa dakilang tahanan ng Marbus. Ipinaalala ng kanyang ama na ang nilalang na pinakaiginagalang ng kanilang angkan ay kamatayan mismo. Ang tahanan ng Marbus ay isang angkan ng mga necromancer na may kapangyarihan sa mga patay. Para sa kanila ang pagbabalik ng buhay mula sa kamatayan ay ang pinakamatayog na adhikain. Sa sandaling iyon nagtataka si Leon kung posible nga bang ibalik ang buhay. Palagi niyang inisip na kailangang kumuha ng buhay ang mga necromancer upang makakuha ng kapangyarihan nais man nila o hindi. Pinagtitibay ng kanyang ama na kinatatakutan ang mga itim na salamangkero sa buong kontinente. Gayunpaman hindi ibig sabihin nito na dapat silang maging walang pusong mga kontrabida.
Hiniling ng kanyang ama na mangako siya kahit sino man ang kanyang kaharap sa labanan kung hawak niya ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan sisiguraduhin niyang magiging payapa ang kanilang huling hantungan. Nanatili ang tanong na ito sa isipan ni Leon. Paminsan-minsan nag-aalinlangan siya kung dapat pa rin niyang tuparin ang kanyang pangako sa bawat kalabang kanyang nakakaharap. Sa kasalukuyan habang napapalibutan si Leon ng maruruming nilalang na ito muling bumabalik sa kanyang isipan ang parehong tanong. Hindi niya iniisip na nararapat pang maging mahabagin sa mga nilalang na kasing sama ng mga ito. Ngunit sa kanyang pananaw ang pinakamakataong paraan upang tapusin sila ay ang pag-target sa gulugod gamit ang matinding katumpakan. Ito ang pinakamabilis na paraan upang wakasan sila ng may pinakamaliit na sakit. Samantala labis na namangha ang itim na leon nang masaksihan niyang walang kahirap-hirap na napatay ng ating bida ang kanyang unang kalaban. Bagamat mukhang wala pang gaanong karanasan si Leon sa espada tinamaan niya ang vertebra na may maladyos na katumpakan. Sa isang saglit na isip ng hari ng leon na baka swerte lang ito o isang likas na talento. Ngunit sa pagdami ng goblin na paparating malalaman niya ang kasagutan. Lumipat ang ating pansin kay Leon. Sa kanyang isipan iniisip din niyang baka swerte lang talaga ang kanyang unang pagpatay. Sigurado siyang magiging mahirap ang pakikipaglaban sa mga berdeng nilalang na ito. Sa huli tuso at mapanlin lang ang mga goblin at mas lumalala pa ang sitwasyon dahil sa mahinang liwanag. Habang patuloy niyang pinapatay ang bawat goblin napapansin niyang humihina ang ninggas ng bawat sulo. Kailangan niyang masanay sa dilim habang may oras pa. Sa halip na basta na lang humiwa inilipat niya ang kanyang focus sa pagbutas at pagdisarma sa mga kalaban ng may matinding katumpakan. Sinimulan niya ang kanyang pagpatay. Isa-isang bumabagsak ang mga apoy habang patuloy siyang pumapatay. Habang pabilis ng pabilis ang kanyang mga kilos unti-unti ring nasasanay ang kanyang mga mata sa kadiliman. Ngunit ang pangunahing alalahanin niya ngayon ay ang kanyang patalim na unti-unting nasisire dahil sa banggaan ng mga sandata. Alam niyang hindi ito magtatagal lalo na't isa lang itong panrelihiyosong espada. Bigla isang goblin ang tumalon sa ere upang sugurin siya. Ngunit mabilis siyang tumugon inihagis niya ang kanyang patalim sa kalaban tinamaan ang pisngi nito. Nagulat ang itim na leon sa kanyang ginawa. Iniwan niya ang kanyang sandata sa gitna ng labanan. Isang kabaliwan. Ngunit ang dahilan ni Leon ay simple lang gusto niyang makakuha ng mas malaki at mas matalim na sandata. Nang makuha niya ito iwinasiwas niya ito ng may matinding katumpakan tinaga ang goblin at agad na tinapos ang panganib. Matapos matiyak na wala ng banta lumapit siya sa bihag isang dalaga na nakagapos at sinimulang kalasin ang mga tali nito. Labis na nagpasalamat ang babae sa wakas ay nailigtas ng isang bayani na tila galing sa isang engkanto. Ngunit hindi magtatapos ang kanyang kwento sa isang masayang wakas. Bago pa man matapos ng babae ang kanyang pasasalamat sinaksak siya ni Leon sa dibdib. Sa sandaling lamapat ang kanyang espada naalala ni Leon ang isang payo ng kanyang ama. May mga halimaw na may kakayahang gayahin ang mga tao mga nilalang na nakasalamuhan ng kanyang ama sa kanyang paglalakbay sa buong kontinente. Muli niyang sinaksak ang babae at sumigaw ito sa sakit. Ayon sa kanyang ama ang mga nandaraya at nagsasamantala sa tiwala ng iba ay hindi karapat-dapat sa isang payapang kamatayan. Dapat nilang maranasan ang parehong takot at paghihirap ng kanilang mga biktima. At kaya naniniwala si Leon na ang babaeng ito ay kailangang pagbayaran ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng pagdurusa. Habang unti-unting pinapatay ni Leon ang halimaw na nagpapanggap ang kanyang sigaw ay umalangaw-ngaw sa piitan. Nang siya ay tuluyang mamatay ang huling sulo ay namatay din. Samantala lumipat ang eksena sa isang marangyang hotel kung saan sumasayaw ang mga mananayaw. Doon si Sir Keel ay abala sa pagsasaya pinalilibutan ng magagandang kababaihan. Kumpiyansa siyang malapit nang mapasakamay niya ang tahanan ng Marbas. Habang tumatawa ng malakas ang kanyang kasabwat isang lalaking kayumanggi ang buhok ay nag-aalala kung paano nila haharapin si Leon. Matapat ang mga tagapaglingkod ng tahanan kay Leon at sa kanyang ama. Ngunit may tiwala si Sir Keel sa kanyang plano. Sisiguraduhin niyang magiging makatarungan sa paningin ng iba ang pagbagsak ni Leon dahil ang mga patay ay hindi na makapagsasalita. Sa kabilang dako si Count Allen de Sylvester ay nag-uutos sa kanyang mga tauhan na pabilisin ang kanilang plano upang wasakin ang tahanan ng Marbas. Para sa kanya isang katuwaan lang ito lalo na't una nang pinatay ng anak ang kanyang sariling ama. Ngayon ang anak naman ang susunod.
Ngunit hindi niya alam ang tupang kanyang tinutukoy ay naghahanda ng maging isang tunay na halimaw. Sa loob ng piitan katatapos lang ni Leon talunin ang huling halimaw. Ang buong piitan ay madilim, lahat ng sulo ay namatay. Ibig sabihin siya ang huling halimaw na kailangan niyang patayin. Pagkasabi niya nito muling nagningas ang mga sulo, labis na ikinagaan ng loob ni Leon. Samantala ang itim na Leon ay tuwang-tuwa na si Leon ang kanyang naging kontratista. Tumalon ito sa ibabaw ni Leon dahilan upang mahulog siya sa isang lawa ng dugo. Ang Leon ay nadadala ng kapangyarihang taglay ni Leon sapat upang ubusin ang isang buong kampo ng mga orc ng mag-isa. Namangha siya na hindi lang nakita ni Leon ang panlilinlang ng halimaw kundi nabutas din niya ang tila di matibag na katawan nito. Bagamat pinahahalagahan ni Leon ang papuri, mas gusto niyang iwasan ang mga orc dahil alam niyang labis nilang kinamumuhian ang mga tao. Gayunpaman lalo pang naging interesado ang itim na Leon kung paano nalaman ni Leon ang panlilinlang. Gusto niyang malaman kung paano niya ito nagawa. Sa tingin ni Leon simple lang ang sagot. Nang mamatay ang lahat ng iba pang sulo, may isang naiwan na nakasindi. Ang mahalagang detalye, ang liwanag ng sulong iyon ay iba ang kulay. Berde ito ang kulay ng mga patay. Sa bawat halimaw na kanyang pinapatay, isa-isang namamatay ang mga sulo. At sa huli nanatiling nakasindi ang isang sulo. Sapat na itong palatandaan upang mapagtanto ni Leon na ang babae ay isang halimaw na nagkukubli, kaya't agad niya itong pinatay. Lalo pang na-excite ang itim na Leon. Karaniwan hindi niya inaasahan na ang isang batang gaya ni Leon ay makakabuo ng ganoong conclusion sa gitna ng matinding panganib. Kapag ang buhay mo ay nakataya, mahirap nang intindihin ang sitwasyon, lalo na ang kumilos ng walang pag-aalinlangan. Ngunit nagawa ito ni Leon, nilipol ang lahat ng kaaway gamit lamang ang talino. Noong una nag-aalala ang itim na Leon sa reserbang mana ni Leon. Ngunit ngayon naniniwala siyang hindi lang sukat ng mana ang batayan ng tunay na potensyal. Sigurado siyang may natatanging bagay na itinatago si Leon, isang bagay na pambihira. At iyon ang lalo pang nagpapasabik sa kanya. Hindi na siya makapaghintay na makita ang susunod na kakayahan ni Leon. Ngayon na natapos na ni Leon ang kanyang unang pagsubok, panahon na upang sumabak sa susunod. Ang una niyang tungkulin ay kumuha ng buhay, at ngayon na nagtagumpay na siya, inuutusan siya ng Necronomicon na buhayin ang mga bumagsak. Sa pagninilay-nilay, naiintindihan ni Leon na ito ay nangangahulugan ng paglikha ng mga patay na muling mabubuhay mula sa mga goblin na kanyang pinaslang. At sa puntong iyon malapit na siyang tahakin ang landas patungo sa pagiging isang makapangyarihang necromancer. Ang kaalamang ito ay nagdudulot sa kanya ng matinding pagkasabik. Nadiskubre ni Leon ang landas ng necromancia sa kanyang harapan. Ang munting nilalang ng kamatayan at pagkawasak ay hinihikayat siyang tumingin sa mga patay na goblin bago idirekta ang isang haligi ng mana sa kanyang paningin. Dahil dito makikita niya ang mga hiblang nag-uugnay sa kanilang mga katawan. Sinunod ni Leon ang mga tagubilin at matagumpay niyang nakita at ikinonekta ang bawat hibla sa mga goblin. Ang mga hiblang ito ay tinatawag na mga linya ng kamatayan na kalutang sa pagitan ng buhay at kamatayan, bawat isa ay nag-uugnay sa kaluluwa mula sa mundong ito patungo sa susunod. Ipinaliwanag ni Marbus na ang isang necromancer ay dalubhasa sa paghihiwalay ng kaluluwa mula sa katawan ng patay. Matapos mapagtibay ang ritual ng pagkuha ng kaluluwa at punan ito ng sariling mana, matagumpay niyang naisagawa ang mahika ng muling pagkabuhay. Sa sandaling iyon muling nagbangon ang mga goblin na babalot ng madilim na aura at may tatak sa kanilang mga ulo. Nagbigay ng halimbawa si Marbus sa pamamagitan ng pagpapasugod ng isang goblin kay Leon, ngunit pinigilan ito sa huling sandali. Ipinaliwanag niya na ang bahaging ito ay tinatawag na pagmamarka. Bagamat maraming paraan ng pagbuhay sa patay, ang pamamaraang ito ay mas epektibo sa mga halimaw. Nangako si Marbus na ipapaliwanag pa niya ang iba pang anyo ng necromancia sa hinaharap. Matapos matutunan ang bagong kaalaman, tumayo si Leon upang ulitin ng buo ang proseso. Ngunit bago iyon may isang tanong na bumabagabag sa kanya. Ayon sa kanyang mga naunang narinig, mas mahirap buhayin ang isang tao kaysa sa isang halimaw. Ngayon gusto niyang malaman kung nasa antas na siya kung saan kaya na niyang buhayin ang isang tao bilang isang mandirigmang patay. Tinanong siya ni Marbus kung nais ba niyang magkaroon ng kakayahang iyon. Sumagot si Leon ng oo na sinundan ng pang-uuyam ng demonyo. Sinong tao ang magiging unang biktima ng mahika ni Leon? Sa wakas sinabi ni Leon ang pangalan ng kanyang target kill, ang tanging tiyuhin niya.
ang traidor na hayok sa kapangyarihan ng kanilang pamilya. Samantala sa pananaw ni Kel, abala siya sa paninirang puri sa ama ni Leon na tinatawag niyang Hanggal. Naniniwala siyang siya ang dapat mamuno sa pamilya ngayon, lalo na matapos mamatay ang kanyang kapatid. Ang natitira na lamang niyang sagabal ay ang bata. Bilang tagapagmana ng pamilya, dapat ay nakaramdam siya ng konsensya o panghihinayang sa ideya ng pagpatay sa sarili niyang pamangkin. Ngunit hindi si Kel ay isang taong walang halaga. Naniniwala siyang hindi ito magiging hadlang sa kanyang mga plano. Sa katunayan, nais niyang gawing isang pagdiriwang ang sandaling ito sa halip na magdalamhati. Ngunit habang nagiinuman sila ng masaya, biglang yumanig ang gusali. Ang chandelier ay naputol at bumagsak sa gitna ng silid, dahilan upang magulat ang lahat. Nagpahinto si Kel sandali upang proseso ang nangyayari. Wala sa kanila ang makapaniwala na ang isang gusaling pinatatag ng mahiwagang artifact ay makakaranas ng ganitong kalakas na lindol. Mabilis na gumalaw ang mga mata ni Cole habang senyales niyang pinapatahimik ang kanyang grupo. Gamit ang kanyang tinig, tinanong niya ang nagtatagong mananalakay, tinutokso ito sa pagtatangkang kitilin ang kanyang buhay. Tumugon si Leon, ang kanyang tinig umaalingaw-ngaw habang tinutokso ang kanyang tiyuhin sa katawa-tawang ideyang iyon, ang kanyang mga amber na matay malamig na nakatitig sa lalaki mula sa malayo. Itinuturing ni Keitsa ang bata na isang walang silbing batang patriarka ng isang winasak na sambahayan. Iniutos niyang tapusin ang kanyang mga tauhan ang bata, ngunit si Leon na nasa seryosong gawain diretsahang sinabi sa matandang lalaki na igalang siya bilang tunay na patriarka ng pamilya. Nagtanong si Kel kung bakit dumating ang bata sa ganoong oras ng gabi. Matigas na sumagot si Leon, sinasabing hindi niya kailangan ng appointment upang makita ang isa sa kanyang mga nasasakupan, sabay pangungut siya kay Kel dahil sa kanyang kayabangan. Lalo pang nena si Kel at galit na sumigaw, tinatanong kung paano nagkaroon ng kapal ng mukha ang bata upang akuan ang posisyon ng isang tunay na patriarka. Tinanong niya kung natatakot ba si Leon na maagaw ang kanyang trono. Ngunit sa isip ng traidor, huli na ang lahat para mag-alala pa ang bata, patay na ang kanyang ama at wala nang makakapagprotekta sa kanya. Inihayag ni Leon ang katotohanan, alam niyang siya lang ang makakapagtanggol sa kanyang sarili. Natawa si Keitsa sa kayabangan ng bata na dumating mag-isa upang hamanin siya. Ngunit agad siyang itinama ni Leon, hindi niya kailanman sinabing nagpunta siyang mag-isa. Bago pa maintindihan ni Kel ang kanyang ibig sabihin, biglang yumanig ang lupa sa ilalim niya. Naramdaman niya ang nakakakilabot na enerhiya ng kadiliman. Ayaw niyang maniwala sa kanyang nakikita, mga buhay na patay. Alam niya ito ay necromancy. Nanginginig siya sa takot at galit, hindi makapaniwalang kahit ang kanyang yumaong kapatid, ang dating patriarka at ama ni Leon, ay hindi kailanman nagtaglay ng ganitong kapangyarihan. Ngunit ipinaalala ni Leon na ang House Marbas ay may mayamang kasaysayan ng necromancy noon pa man. Kahit pa lumalala ang sitwasyon para kay Keitsa, Hanggal niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na talunin ang mga undead goblin. Sinalakay nila ang mga ito, ngunit nang sasaksakin na ng isa sa kanila si Leon, isang undead goblin, ang agad na hamarang nagtataka ang mandirigma kung paano ito nakalaban. Sa isang iglap, isa pang goblin ang lumitaw at walang awa siyang pinatay sa isang mabilis na hiwa sa kanyang tiyan. Nanginginig si Kel, literal na natatae na sa takot. Ang iba pang undead goblins ay patuloy na pinagpapatay ang natitirang mga bantay. Sa harap ng madugong pagpatay na ito, hindi maiwasan ni Kel ang isipin na ang kaharap niya ngayon ay isang tunay na psychopath. Habang pinupunit ng mga goblin ang kanyang mga tauhan, nananatili siyang nakatayo, hindi makapaniwala sa nagaganap. Ito ang unang beses niyang masaksihan ang ganitong klaseng massacre. Totoo ngang si Leon ay isang necromancer. Sa pagitan ng kanyang takot at galit, hindi niya maintindihan kung paano nagkaroon ng ganitong kapangyarihan ang bata. Sa huling tangka niyang lumaban, bumuo siya ng isang itim na enerhiya sa kanyang kamay at galit na sumigaw, inaakusahan si Leon ng pagsira sa tunay na kapangyarihan ng kanilang mga ninuno. Ngunit tinawanan lang siya ni Leon, itinatanong kung ano ang mali sa isang tunay na patriarkang gumagamit ng sorcery. Hindi na kinaya ni Keitsa ang kanyang galit, iginiit niyang kalokohan ang lahat ng ito. Ang necromancy ay isang matagal nang nawawalang sining, isang bagay na hindi man lang nagawa ng ama ni Leon. Hindi niya matanggap na ang isang musmos na bata ay nagtaglay ng kapangyarihang hindi niya kailanman napanaginipang makuha. Sa isang kumpas, nagbigay ng huling babala si Leon kay Keitsa, gumagawa siya ng isang napakalaking pagkakamali.
Sa isang iglap inutusan niyang sumugod ang kanyang mga goblin upang atakihin ang kanyang tiyuhin. Parang eksena sa Jujutsu Kaisen, binugbog ng husto si Keiichi. Sa desperasyon pinakawalan niya ang kanyang enerhiya, sinunog ang mga goblin gamit ang kanyang itim na bola ng apoy. Ngunit kahit nadurog ang mga katawan ng mga ito, muling bumangon ang mga patay at bumalik sa laban. Wala nang magawa si Kel kundi manalangin na sana'y tulungan siya ng kanyang mga tauhan. Ngunit nang lumingon siya, puro bangkay ang bumungad sa kanya. Lahat ng kanyang tauhan ay patay na. Sa kanyang huling pagsubok, isinumpo niya si Leon, sinasabing magdurusa siya sa kanyang ginawa. Ngunit hindi na siya pinansin ni Leon, bagkus inutusan lang niya ang isa sa kanyang mga goblin na saksakin ang kanyang tiyuhin. Bumagsak ang katawan ni Keiichi duguan. Sinubukan niyang lumaban gamit ang kanyang mahika, ngunit nanghihina na siya. Sa huling sandali sinubukan niyang akusahan si Leon ng pagtataksil. Ngunit sa halip na sumagot, tila nalibang si Leon sa isang lumang alaala, isang leksyon mula sa kanyang ama tungkol sa kasaysayan ng kanilang lupain. Na sa bawat panahon may mga nagwawagi at may mga nag-agapi, at sa paglipas ng panahon nagpapalit lang ang kanilang mga papel. Inis na inis si Kel, hindi matanggap ang mga sermon ni Leon. Ngunit nagpatuloy si Leon, malamig at walang awa, at sa wakas ibinunyag niya ang isang bagay na natutunan niya mula sa isang libro: ang kapatawaran ay isang karapatan na ibinibigay lamang sa tunay na nagwagi. Si Cole ay minsang isang nagwagi rin. Ngunit nagkanulo siya sa patriarka para sa sariling kapangyarihan. Ngayon nagbago na ang lahat. Habang bumabagsak sa harapan ng kanyang kamatayan, nataman si Keiichi ng mapait na katotohanan. Ngunit hindi na ito pinansin ni Leon. Hindi man lang siya binigyan ng isang maayos na palm. Sa halip umaasa siyang magdusa si Keiichi hanggang sa kabilang buhay. Nangangakong ipagdiriwang ang araw na ito taon-taon. Balak ni Leon na parusahan si Cole sa pamamagitan ng pagkitol ng kanyang buhay. Sa loob lamang ng ilang sandali inundayan ng mga goblin ng kanilang mga sandata ang matandang lalaki. Ang kanyang buhay ay nagtapos sa matinding paghihirap at isang nakapangangilabot na sigaw. Sa pagkamatay ng lalaking ito, bahagyang humanga si Marbos sa pagiging malupit ng ating bida. Mas lalo siyang namangha na ang isang bagitong necromancer ay kayang gamitin ang kanyang kapangyarihan ng may matinding kasanayan. Parang may 10 taong karanasan si Leon sa likod niya. Sa puntong ito nakaranas ang ating bida ng isang nakakakilig na kaliwanagan, isang plano na kahit ang demonyong mabalahibo ay kinatatakutan. Lumipat ang eksena sa isang madaliang pagpupulong ng konseho kung saan nalilito ang ilang maharlika kung bakit muling humihingi si Kel ng isang pagpupulong. Hindi nila maintindihan kung bakit ito nagiging sobrang nakakainis nitong mga nakaraang araw. Habang ang isang kalbo ay naniniwalang may mahalagang bagay na pag-uusapan dahil sa biglaan nitong pagtawag, nag-uusap naman sila tungkol sa posibilidad na ang angkan ng Sylvester ay lumabag sa kasunduan ng kapayapaan at umatake sa bahay Marbos habang ito'y nasa kahinaan. Hindi lahat ay naniniwala rito dahil ang paglabag sa isang kasunduang tulad nito ay isang matapang na hakbang mula sa kalabang pamilya. Hindi rin maaaring ipagpatuloy ang digmaan ng walang pahintulot ng mga pinuno ng angkan. Kaya naman sa huli ipinagkibit balikat na lang nila ang kanilang mga duda at naghintay sa pagdating ni Cole, ngunit may dumating nga, ngunit hindi si Cole. Isang batang lalaki ang dumating at bawat hakbang niya ay nagdala ng takot sa mga kasapi ng konseho. Pinako sila sa kanilang kinauupuan sa matinding pagkalito. Hindi nila moari kung bakit narito si Leon, gayong ang pagpupulong ay ipinatawag ng kanyang tiyuhin. Walang lohikal na dahilan kung bakit si Leon ang dumating sa halip na ang kanyang tiyuhin. Ngunit hindi nag-aksaya ng oras ang ating bida at agad niyang tinawag ang elepante sa silid. Alam niyang inaasahan nilang makita ang kanyang tiyuhin at may dala siyang isang nakakagulat na balita: hindi makakadalaw si Kirchell sa pagpupulong partikular na dahil hindi na niya kakayanin pang dumalo. Naghahanap ng paliwanag, isa sa mga kasapi ng konseho ang nagmakaawang ipaliwanag ni Leon. Kalma niyang inuupuan ang kanyang trono bago ipahayag ang pagkamatay ni Cole na nagpadala ng kilabot sa buong silid. Nagpatuloy pa siya, kinumpirma niyang siya mismo ang pumatay sa kanyang tiyuhin. At matapos niyang linawin ito, nagtatanong siya kung mayroon pa silang gustong sabihin tungkol sa kanyang naging desisyon. Ang lalaking ito ang walang kapantay na hari ng pang-aasar saan man siya magpunta. Biglang ibinagsak ng isa sa mga konseho ang kanyang kamao sa mesa pasiga na nagpapahayag ng reklamo. Hinihingi ang isang makatwirang dahilan kung bakit niya pinatay ang nakatatandang pinuno ng bahay.
Ayaw nilang hayaang gawin ni Leon ang kahit anong gusto niya bilang patriarka. Tinawag niyang traidor si Cole, isang lalaking nagdala ng kahihiyan sa kanilang pamilya, isang taong nagbalak ipagkanulo ang patriarka at ibinenta ang mahahalagang impormasyon sa kalaban nilang angkan. Sinubukan pa niyang angkinan ang posisyon ni Leon bilang tunay na pinuno ng kanilang angkan. Ngunit higit pa roon ang talagang kinagigiliwan ni Leon ay kung paano parang kinakampihan ng mga konseho si Cole nang walang pag-aalinlangan. Matindi nilang ipinagtatanggol ang kanyang pangalan, kaya naman ilinaw sa kanya na talagang napasailalim sila sa utos ni Cole. Pero dahil wala na siya, isa lang ang lohikal na conclusion, tama ang sinasabi ni Leon. Hindi sila makapaniwala na ang isang baguhang mandirigma ang nakatalo kay Cole. Pero sa halip na yumangal sa kanyang pagkatalo, napagtanto nilang mas malalim ang kanilang problema ngayon. Isa sa mga konseho ang agad na pumapanig kay Leon, halatang sumisipsip dahil hinihinala niyang ang batang patriarka ay may bagong kapangyarihang hindi pa nila nauunawaan. Agad ding sumunod ang iba pang kasapi, biglang sinisisi si Cole sa kanyang pagkakanulo. Ngunit wala nang gana si Leon na makinig sa mga dobleng mukha nilang lahat at idineklarang may kasalanan silang lahat. Ang kanilang kasalanan ay ang pagkabigong isuko ang traidor na nasa kanilang hanay. Sa bawat segundo tila nakakaranas ng 15 atake sa puso ang mga kasapi ng konseho. Alam nilang iniisa-isa sila ni Leon sa bawat argumento. Naghain sila ng kontrareklamo, hinihingi ang ebidensya ng kanyang mga akusasyon, parang sinasabing walang basehan ang kanyang ginawa. Ngunit may sagot na si Leon dahil gamit ang necromancy tinawag niya ang mga kaluluwang isinumpa, pinapabalik ang mga goblin mula sa kabilaang mundo. Napamulagat ang konseho, hindi makapaniwalang nakikita nilang sinusupil ni Leon ang mismong kamatayan sa harap nila. Mula sa hanay ng mga muling nabuhay lumitaw ang bangkay ni Cole. Ang bangkay ay halos hindi na magtaglay ng buhay, ngunit nanatiling nakatayo sa kanyang utos. Inutusan niya itong ipagtapat ang kanyang mga kasalanan. Ang mga kasapi ng konseho ay nagtanong na naman ng parehong nakakapagod na tanong at si Leon ay sawang-sawa na sa pagsagot. Para sa kanya, napakasimple lang nito. Ang necromancy ay isang mahika na tanging tagapagmana ng bahay Marbos ang kayang gamitin. Sa isang iglap umatungal ang mga goblin dahilan upang matakot at tumakbo ang mga kasapi ng konseho. Ngunit bago pa sila makatakbo palabas ng silid, isa na sa kanila ang nakahandusay sa lupa, ang kanyang ulo ay lumipad mula sa kanyang balikat. Isa pang kasapi ang gumapang sa sahig, ang kanyang mga binti ay pinutol. Walang oras si Leon para sa awa at ipinahayag niya na ang pagpupulong ay malayo pa sa pagtatapos. Gamit ang bangkay ni Cole, ginamit niya ito bilang instrumento ng kanilang pagkawasak. Muling bumangon ang patay sa harap ng kanyang Panginoon, nakanganga at naghihintay ng utos. Muling nagtanong si Leon, may kinalaman ba sila sa pagtataksil ni Cole? Ang patay ay tumayo, naghihintay ng kanyang hatol. Ang lalaki ay nagsasabi lamang ng katotohanan. Ang bawat miyembro ng konseho ay responsable sa pagpapatalsak sa patriarka. Alam nilang lahat na siya ay isang traidor na nagbenta ng impormasyon. Matapos makumpirma iyon, kontento si Leon sa kanyang mga desisyon. Ang blondeng ito ay iniisip na siya'y espesyal at nagmamakaawang maligtas. Ganun din ang iba pang mga walang hiya, lahat sila'y humihingi ng pangalawang pagkakataon. Ngunit ipinataw ni Leon ang makatarungang hustisya sa kanila, pinapahimay ang kanilang laman sa kanyang mga goblin. Matapos mapuksa ang konseho, lubos nang niyakap ni Leon ang kanyang kapangyarihan bilang isang necromancer at ang tunay na patriarka ng bahay Marbos. Sa wakas na ibalik na ang kanilang matagal nang nawalang sinaunang kapangyarihan. Nakatingin si Leon sa mga bangkay ng mga pinaslang na miyembro ng konseho habang lumulutang sa kanyang tabi ang Necronomicon. Sinusuri niya ang resulta ng kanyang ginawa bago iniabot ang kanyang pansin sa isang aliping nanginginig sa anino. Walang pag-aalinlangan tinanong niya ang kinaroroonan ni Pen. Nanginginig sa takot dahil sa madugong insidente, inamin ng alipin na nakakulong si Pen sa mga piitan sa ibaba dahil sa kasong sedisyon. Nang marinig ito, agad na inutusan ni Leon ang alipin na siya'y pangunahan. Habang papalapit siya sa pinto, tiningnan niya ang natitirang mga alipin at sundalo, binabalaan sila na malaya silang tumakas kung nais nila. Ngunit kung pipiliin nilang manatili, hindi siya mananagot sa anumang mangyayari sa kanila. Iniwan niya sila, umaasang gagawa sila ng tamang desisyon. Sa bahay Sylvester, isang lalaki ang lumapit kay Allen at inabot sa kanya ang isang liham. Dahan-dahan niyang binasa ito at sa kanyang mga mata ay lumitaw ang bahagyang ginhawa.
Ang liham ay naglalaman ng balitang tumalikod na ang imperial na sambahayan sa bahay Marbos na siyang ikinagalak niya. Sinabi ng lalaki na ito ay inaasahan na nila dahil wala namang mayaalok ang bahay Marbos at ang kanilang natitirang puwersa ay walang halaga. Sumang-ayon si Allen at iniutos sa kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang kanilang plano tiwalang babagsak ang bahay Marbos sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos tinanong niya ang lalaki kung handa na siya sa kanyang misyon. Kumpiyansa nitong sinagot na siya'y handa na ngunit tiniyak pa rin niyang maayos na nakahanda ang kanyang mga tauhan sa kung anuman ang maaaring mangyari. Ang kanyang tagapayo na aliw sa labis na kumpiyansa ni Allen ay nagbiro na ang tanging maaaring pumihil sa kanilang tagumpay ay ang biglang paglitaw ng isang makapangyarihang necromancer o ang imposibleng muling pagkabuhay ng matagal ng patay na tagapagtatag ng bahay Marbos. Sa halip na mag-alala lalong lumakas ang loob ni Allen. Sa piitan ng bahay Marbos natagpuan ni Leon si Pen na nakakulong sa isang selda. Nang makita siya ni Pen agad itong nakiusap at humingi ng tawad inamin na pinabayaan niyang lumago ang madilim na ambisyon ni Kel na sa huli ay naglagay kay Leon sa panganib. Sa sobrang pagsisisi iginiit niyang dapat siyang patayin bilang kabayaran sa kanyang pagkakamali. Ngunit iba ang pananaw ni Leon. Si Pen lamang ang tumutol kay Carol patunay ng kanyang katapatan kaya't siya ay isang mahalagang recruit. Sa ganoon iniutos ni Leon na siya'y tumayo sinasabing marami pa silang dapat gawin at kailangan niya ang kanyang serbisyo. Nagulat si Pen itinatanong kung anong uri ng serbisyo ang maaaring kailanganin ni Leon mula sa isang tulad niya. Napansin ni Leon ang mga langaw na pumulibot kay Pen at sinabihan siyang linisin ang sarili at pumunta sa kanyang opisina upang pag-usapan nila ang mga detalye. Buong puso namang sumang-ayon si Pen na ngakong magiging tapat kay Leon bago ito umalis. Pagsapit ng gabi nakatayo si Leon sa kanyang bintana nakatingin sa labas habang si Marbos sa anyong kuting ay nakadapo sa kanyang balikat at tinatamad na nililinis ang sarili. Sinira ng pusa ang katahimikan tinanong si Leon tungkol sa kanyang susunod na hakbang. Napaisip si Leon hanggang sa dumating si Pen. Laking gulat ni Pen nang ipakita ni Leon ang kanyang matapang na plano ang magpanggap bilang Carol upang linlangan ang bahay Sylvester. Agad na nagpahayag ng pag-aalala si Pen sinasabing halos imposibleng maisakatuparan ang isang ganitong pagpapanggap. Ngunit may ibang paraan si Leon. Wala nang pag-aalinlangan tinawag niya ang isang doppelganger na agad na nag-anyong Carol sa harapan mismo ni Pen. Labis na namangha si Pen hindi makapaniwalang nasaksihan niya ang kakayahan ni Leon. Narinig na niya ang mga usap-usapan tungkol sa kapangyarihan ng necromancer ngunit ngayong nakita niya ito mismo na pagtanto niyang napakalakas talaga ni Leon. Gayunpaman may pangamba pa rin si Pen. Bagamat kamukhang kamukha ng doppelganger si Carol mahirap itong kontrolin upang malinlang ang bahay Sylvester ng lubusan. Takot niyang ibinunyag na ang mga patay ay walang kakayahang gayahin ng perpekto ang paraan ng pagsasalita, sulat kamay o kilos ng isang tao. Ngunit hindi ito isang karaniwang undead, isa itong ilusyon na nilikha ng isang nilalang na tinatawag na doppelganger na natagpuan ni Leon. Hindi tulad ng mga karaniwang patay kayang gayahin ng doppelganger hindi lang ang hitsura ng isang tao kundi pati ang kanilang alaala at personalidad. Upang ipakita ang kakayahan nito ginamit ng doppelganger ang mahika ni Carol na labis na ikinagulat ni Pen. Naalala ni Leon ang unang beses na nakita niya ang nilalang sa piitan habang naghahanap ng isang aklat. Noon nakahugis ito ng isang babae. Matapos niya itong patayin tinanong niya ang pangalan nito at ipinahayag ni Marbos na isa itong doppelganger, isang nilalang na may kakayahang gayahin ang anyo ugali at maging ang kakayahan ng isang tao. Dati ginagaya nito ang isang manlalakbay na pinaslang nito kasama ang kanyang kasama. Doon nagsimulang bumuo ng plano si Leon. Ginamit niya ang kanyang necromantic magic upang buhayin ang katawan ng doppelganger. Noong araw isa itong ninya ng tagapagtatag ng bahay Marbos. Ngunit ngayon ito'y muling bumalik sa tunay nitong Panginoon. Samantala galit na galit ang demonyong si Instagram BD habang si Leon naman ay tahimik na nakatingin sa kanyang kontratista napapansin kung paano siya mas pinapaboran ni Marbos kaysa sa kanya. Binalaan siya ng demonyo na ang nilalang na kanilang kinakaharap ay kayang gayahin ang sinumang nilalang na nakasalamuhan ng isang necromancer hanggat hindi nito ginagaya ang isang mas makapangyarihang nilalang kaysa sa tagapagpatawag. Ipinaalala ni Marbos kay Leon na manatiling mapagpakumbaba sapagkat mahina pa rin siya. Bagamat nakakulong na niya ang kaluluwa ng kanyang tiyuhin sa kanyang hukbo sinabi ni Marbos na ang isang kaluluwa ng tao ay kalaunan mawawala rin.
Kaya't pinayuhan siyang huwag nang makialam sa mga usapin ng bahay Marbos dahil wala pa siyang pangmatagalang solusyon sa problemang ito. Ngunit matinding tumutol si Leon, iginiit na hindi niya pagtataksilan ang kanyang linya ng dugo. Kapag iniwan niya ang pamilya, ang mga inosenteng nasa ari-arian ay papatayin ng mga miyembro ng pamilya Sylvester. Nagtataka ang demonyong balahibo kung talagang handa siyang isugol ang sariling buhay para sa kapakanan ng iba. Kahit nagaano pa siya kawalang puso, handa siyang mamatay para sa kanyang pamilya. Iniisip ng demonyo na masyado siyang tapat sa wala halos dahilan. Sa halip na pagtuunan ng pansin iyon, tinutukan niya ang mas mahalagang bagay. Isang lilang multo ang lumitaw sa harapan nila at iminungkahi ni Marbas na buhayin niya itong muli at gamitin sa kanyang kalamangan. Tinanong ni Leon kung kilala ba niya ang nilalang na ito. Lumalabas na kabilang ito sa koleksyon ng mga hindi patay ng nagtatag na patriarka. Sa kasalukuyang kalagayan ni Leon, malaki ang maitutulong nito hanggat kaya niyang pangasiwaan ang pagiging mainitan ng ulo nito. Nang walang pag-aalinlangan, binigkas ng bata ang oras sayon dahilan upang magkatawang-tao ang multo sa halos malataong anyo. Matapos titigan ng matindi ang kanyang Panginoon, bigla itong tinamba ng demonyong balahibo. Hindi pa man nagtatagal mula nang siya'y muling mabuhay, binubuli na siya agad. Nakita ni Leon ang kanilang maliit na pagtatalo. Saglit na nag-isip ang nilalang bago nakarating sa isang conclusion. Literal na ginaya niya ang Fireball Jutsuhan Signs mula sa Uchiha Clan bago ginaya ang anyo ni Leon. Kinagat din nito si Marbas na labis na nagulat sa kanyang katapangan. Sa isang iglap may dalawang leon na sa loob ng silid, magkapareho ang itsura. Habang nagaganap ang isa pang pagpupulong ng konseho, iminungkahi ni Pin na gamitin nila ang kakayahan ng paggaya upang muling likhain ang kilos at ugali ni Cage hanggang sa pinakamaliit na detalye. Kumbinsido siyang magiging epektibo ito sa isang especially iya laban sa mga Sylvester. Isang kamangha-manghang ideya ito na lubos na nagustuhan ni Leon. Humiling sipulan ng isang huling tanong para sa linaw. Isinangguni niya ang katotohanan na susubukan ng mga Sylvester na makakuha ng suporta mula sa maharlikang pamilya. Tinanong niya kung bakit napakatibay ng paninindigan ng patriarka sa pagtatanggol sa House Marbas, gayong mas mataas ang tsansa niyang mabuhay kung tatakas na lang siya. Ito rin ang mungkahi ni Marbas na demonyo, ngunit naniniwala si Leon na may tungkulin siyang panghawakan ang protektahan ang kanilang sambahayan. Narinig ito ni Pin kaya't ipinangako niyang paglilingkuran ang patriarka hanggang sa kanyang huling hininga. Ngunit naguguluhan pa rin siya kung ano ang nagtutulak kay Leon upang gawin ang lahat ng ito para sa kanyang pamilya. Isang magandang tanong iyon dahil matagal na ring pinag-iisipan ni Leon ang sagot. Bagaman hindi siya isang bayani ng hustisya o kung ano pa man, ang tanging mahalaga sa kanya ay maging isang karapat-dapat na pinuno ng kanilang sambahayan. Kaya naman kailangan niyang patunayan ang kanyang kakayahan para sa trono. Sa ngayon nananatiling misteryo ang sagot sa kanyang paninindigan, ngunit ito rin ang dahilan kung bakit ipinagpapaliban niya ang kanyang mga plano upang hanapin ang kasagutan sa pamamagitan ng kanyang mga kilos. Upang makamit ang layuning iyon, kailangan muna niyang alisin ang mga banta sa kapayapaan ng House Marbas. Tinatanggihan ng binata na sundan ang mga walang muwang na yapot ng kanyang ama at naniniwala siyang balang araw ay matutuklasan niya ang kanyang sariling dahilan upang lumaban. Pagkatapos ng pagpupulong, nakilala ni Leon si Crow bilang kanyang doppelganger. Literal na among US na ito sa puntong ito. Patuloy na iniinsulto ng nilalang ang kanyang Panginoon si Marbas. Napasama sa isang double team ang demonyong balahibo nang palibutan siya ng parehong leon sa isang pagtatalo. Si Crow ang huling pamana ng nagtatag na patriarka sa kanyang tagapagmana. Ngayon na nakuha na ni Leon ang isang makapangyarihang lingkod, isang asasinong may tusong kakayahan, madali na siyang makakapagsigawa ng maraming misyon. Espesyalidad ni Crow ang pagpatay at ang pangalawa niyang espesyalidad ay syempre ang pang-aasar sa demonyong pusa na lalong naiinis sa kanyang paninirang puri. Kumpirmado ni Leon na kailangan niya ng tulong mula sa kakayahan ni Crow. Gusto niyang gayahin ito si Sir Cole, ang kanyang yumaong tiyuhin. Iniisip ni Crow na ito ay isang piraso ng ahas sa halip na tamang pariralang isang piraso ng cake. Gayunpaman, iniisip ni Leon na mas cool at mas astig ang bersyon niya. Natapos ang kanilang mababaw na pagtatalo nang kumatok si Pin at pumasok sa silid dala ang isang liham mula sa mga Sylvester na ipinadala sa pangalan ng patriarka.
Nang may kuryosidad binuksan niya ito at nalaman kung paano nilalapastangan ng mga Sylvester ang House Marbles, sinasabing pinabayaan nila ang kanilang mga tungkulin sa loob ng mahigit isang siglo. Upang parusahan ang House Marbles sa pagpapahirap sa kanilang mga nasasakupan para lamang sa sariling kasiyahan, idineklara ng mga Sylvester ang kanilang sariling pamumuno sa ilalim ng utos ni Count Allen de Sylvester, isang direktang deklarasyon ng digmaan sa pagitan ng House Marbles at House Sylvester. Nagbigay pa sila ng kondisyon kung susuko ng maaga ang House Marbles, patatawarin nila ang mga naninirahan dito. Ngunit kapag tinanggap na ang mga tuntuning ito sa loob lamang ng isang buwan, wawasaki ng hukbo ng Sylvester ang Duchy of Marbles. Suportado ng emperador ang mga Sylvester at si Count Allen Sylvester mismo ang mamumuno sa pagsalakay. Sa pagtatapos ng liham ay malapit ng magkatotoo. Gayunpaman may isang buwan pa silang natitira upang maghanda. Sa hindi malamang dahilan hindi natatakot si Leon sa hamon. Kinumpirma ni Marbles na kahit may oras pa sila, dapat nilang gamitin iyon upang tumakas at tipunin ang kanilang puwersa para lumaban. Isang araw itinama ni Leon ang demonyong pusa na tila nagpapahiwatig ng paggamit ng kanyang kapangyarihan sa necromancy. Sinabi niyang hindi na siya maghihintay hanggang sa katapusan ng buwan. Sa isip ni Marbles tuluyan nang nawala sa sarili ang lalaking ito, hindi niya kayang harapin ang isang hukbo na binubuo ng daan-daang mandirigma. Mas matindi itong banta kaysa sa pakikitungo sa kanyang tiwaling tiyuhin. Tinanong ng demonyong pusa kung handa pa rin siyang labanan ang ganoong malupit na pagkakataon. Narinig ito ni Leon at nginitian lamang. Naniniwala siyang magiging maayos ang lahat. Wala na siyang awa mula ngayon at magpapakawala siya ng literal na impyerno laban sa kanyang mga kaaway. Sa bayan kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ni Kira na parang apoy sa damuhan. Bamulong ang mga mamamayan na isa itong masamang pangitain, lalo na't nangyari ito ilang buwan lang matapos pumanaw ang kanilang dating Panginoon. Lalong lumaki ang pag-aalala nila para kay Leon. Marami ang naniniwalang labis siyang nagdadalamati matapos mawalan ng huling natitirang kamag-anak matapos pumanaw ang kanyang ama. Gayunpaman tiniyak ng isa sa mga lalaki sa iba pang mamamayan na may tiwala siya kay Leon at naniniwala siyang makakaya nitong lagpasan ang lahat ng pagsubok. Hindi alam ng bayan na papalapit na ang hukbo ng Sylvester matapos silang ideklara ng digmaan. Habang nag-uusap ang mga tao, biglang dumating si Pullen at sinaway sila, pinagsabihang itigil ang pagpapakalat ng chismis. Nang lumingon sila, nakita nilang nakatayo si Leon sa likuran ni Pullen. Dali-dali silang yumuko at nagpaumanhin, sinasabing nag-uusap lamang sila ng walang masamang intensyon. Nagpahayag din sila ng pakikiramay kay Leon sa di umano'y pagkawala ng kanyang tiyuhin. Sinabi nilang napakalungkot mawalan ng isang mahal sa buhay. Ngunit itinama sila ni Leon, sinasabing buhay pa ang kanyang tiyuhin ngunit masyadong mahina upang lumabas sa publiko. Sinabi niya ito upang panatilihing kalmado ang mga mamamayan. Habang papalayo, binanggit niyang tila masyadong kinakampihan ng mga tao ang kanyang tiyuhin. Sa katunayan, ginagamit lamang niya ito bilang isang taktika upang linlanggan ang mga kapanalig ng kanyang tiyuhin. Pagkatapos iniutos niya kay Pullen na patahimikin ang sinumang nakasaksi sa insidente o nagpapakalat ng maling balita. Nagpatuloy si Leon patungo sa sentro ng bayan. Nang marating nila ang harapan ng gusali, biglang naramdaman ni Marbles ang isang malakas na enerhiyang mahika mula sa loob. Pumasok si Leon at inutusan si Pullen na manatili sa pasukan hanggang sa kanyang pagbabalik. Isara mo ang pinto sa likuran ko. Ayokong may makatakas o makapasok, mahigpit na utos ni Leon. Pagpasok niya, nakita niya ang isang silid na puno ng dugo at kaguluhan. Nakakalat ang mga upuan, mesa at bote habang may ilang taong abala sa paglilinis ng gulo. Dito niya napansin ang isang batang may tainga ng lobo. Tumingin siya kay Marbles at tinanong kung ito ang taong tinutukoy niya. Kinumpirma ito ni Marbles dahil ang binata ay matipuno at napapaligiran ng malakas na enerhiya. Napangiti si Marbles, iniisip na ang pamilya ni Leon ay walang kakayahang makakita ng may potensyal, ngunit tila nagtagumpay si Leon sa pagkakataong ito. Lumapit si Leon sa binata at hiningi ang ilang sandali ng kanyang oras. Ngunit bago pa ito makasagot, biglang may isang babaeng tinawag ang pangalan ng bata, Walter, at tinadyakan ito ng malakas. Humingi siya ng tawad kay Leon at sinabing hindi nila inaasahan na isang halimaw ang babati sa kanya. Sinampal niya si Walter at sinaway ito sa pagsasalita ng bastos sa harapan ng isang marangal na tao.
Napaluhod si Volter at dali-daling humingi ng paumanhin, sinasabing hindi niya alam kung sino si Marbus dahil bago lamang siya sa lugar. Hindi pinansin ni Leon ang kaguluhan. Matigas niyang inulit ang kanyang kahilingan, nais niyang makausap si Volter. Subalit sumingit ang babae na iniaalok ang sarili kapalit ng binata. Tumanggi si Leon at isiniwalat na si Volter mismo ang pakay niya. Ayon kay Marbus, taglay ni Volter ang pambihirang potensyal upang lumago. Siya ay perpektong kandidato upang sumapi sa sambahayan ni Leon. Samantala nanatili si Volter na nakaluhod, naninigas sa pagkabigla. Hindi makapaniwala na nasa harapan niya ang sambahayan ng marangal na pamilya ni Marbus. Lalo pa siyang nagulat nang biglang magpakawala si Leon ng maitim na usok na pumulibot sa kanyang katawan at ginamo ang kanyang mga sugat. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, pero nawawalan na ng pasensya si Leon. Muling inulit ang kanyang hiling. Humingi ng paumanhin ang babae, isiniwalat na si Volter ay isang alipin at kung nais siyang kausapin ni Leon kailangan muna niyang humingi ng pahintulot. Napansin ni Leon na tila hindi alam ng babae ang nangyari sa kanyang tiyuhin, kaya mas naging bukas siya sa pakikipag-usap dito. Ngumiti siya at tinanong kung kailan nagsimulang pahintulutan ang pang-aalipan sa kanyang estado. Tila nailang ang babae sa kanyang tanong na parang may itinatago. Ngunit hindi ito nakalusot kay Leon dahil naglabas siya ng isang nakamamanghang madilim na aura at binuksan ang kanyang Necronomicon. Tinawag niya ang babae sa kanyang kasinungalingan, hindi siya naniniwala na karapat-dapat si Leon na maging hari. Nag-init din ang dugo ni Marbus, galit na galit sa kawalang galang ng babae sa kanyang kontratista. Palayain mo ang lahat ng iyong alipin, mariing utos ni Leon. Mayroon kang 10 minuto bago mo maranasan ang aking parusa. Natahimik ang babae, ngunit imbes na matakot ibinaba niya ang kanyang ulo at ngumiti ng tuso. Sa pang-iinsulto tinawag niyang muli si Leon sa kanyang lumang palayaw at sarkastikong nagtanong kung handa na nga ba siya sa kanyang magiging kapalaran. Ngunit hindi natinag si Leon dahil pinanatili niyang kalmado ang sarili at muling hinarap si Volter na nanatiling nakaupo, takot at litong-lito. Hindi niya maintindihan kung bakit interesado si Leon sa kanya. Biglang pinalakpak ng babae ang kanyang mga kamay. Agad na napapalibutan si Leon ng mga armadong lalaki. Ngumisi ang babae at iniutos sa kanila na sumalakay. Ngunit hindi natinag si Leon at itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang itim na mahika upang tawagin ang mga bangkay na troll. Sa isang iglap lumitaw ang mga higanteng halimaw at walang awang winasak ang lahat ng hamarang sa kanilang landas at walang sinuman ang nakaligtas. Sa pagmasid sa masaker, ang babae ay natigilan sa hindi makapaniwala at lumalalang takot. Sa gitna ng kaguluhan lumapit si Leon sa isa sa kanyang mga troll at walang pakundangang humingi ng espada, binabanggit na ang kanya ay sobrang pinsala na upang magamit. Masunerang iniabot ng troll ang sandata at nang walang pag-aalinlangan sumabak si Leon sa labanan, pinapatay ang huling natitirang mga kalaban. Ang babae na nananatiling nakatayo ay nanunood sa pagkagulat, hirap na maunawaan kung paano nagkaroon si Leon ng ganoong kalakas na kapangyarihan. Si Volter na kasing gulat din ay nananatiling tahimik. Napansin ni Leon ang kanyang pagkalito at tahasang sinabi na ang tanging dahilan kung bakit niya pinaligtas ang kanyang buhay ay dahil magiging mahalaga si Volter sa kanyang adhikain sa hinaharap. Hindi pa rin lubos na maunawaan ni Volter kung bakit ang isang taong mula sa marangal na angkan ay nakikipag-usap sa isang tulad niya. Alam niyang isa lamang siyang palaboy na hindi pinapansin sa buong kontinente, ngunit tila may gusto si Leon mula sa kanya. Mula pagkabata si Volter ay dumanas ng pagpapahirap at kawalang katarungan. Itinuturing siyang isang itinakwil bilang isang beastman, itinuring siyang isang malas ng mga batang tao sa kanyang nayon na walang humpay siyang binubugbog. Hindi niya kailanman naintindihan kung bakit. Isa lamang siyang inosenteng bata at walang saysay sa kanya ang lahat ng iyon. Ngunit isang araw nang hindi na niya kayang tiisin pa, may isang bagay sa loob niya ang nagising. Tumindig siya para sa sarili, pinakawala ng isang makapangyarihang aura ng enerhiya sa kanyang paligid. Ang kanyang isipan ay nagulumihanan habang inaalala ang mga mukha ng kanyang mga nagpapahirap at sa isang baliw di mapigil ang pagnanasa na pumatay, pinatay niya silang lahat. Nang tuluyan siyang natauhan at nakita ang walang buhay na mga katawan sa paligid niya, hindi siya makapaniwala sa kanyang ginawa. Binalot siya ng takot-takot na harapin ang katotohanan, takot na baka siya na nga ang halimaw na sinasabi nilang siya. Sa labis na pagkabigla tumakas siya, pilit na hinahabol ang kanyang sarili sa paniniwalang hindi siya ang sinasabi nilang halimaw.
Sa kasalukuyan lumapit si Leon sa babae mahigpit na hawak ang patalim ng troll habang nanginginig itong sumigaw na hindi ito palalagpasin ni Karcha kung papatayin siya ni Leon. Ipinakita ni Leon ang madilim na enerhiya sa kanyang kamay at sinabi sa kanya na bagamat hindi pa siya karapat-dapat sa titulong patriarka malapit na niyang makamit ito at wala siyang lugar sa kanyang nasasakupan. Sa mga salitang iyon inihagis niya ang madilim na orb sa babae agad siyang pinatay. Habang lumalakad palayo nakatayo si Volter sa likuran niya nanunood ng walang emosyon. Bagamat nasaksihan niya si Leon na pumatay hindi siya nakakaramdam ng takot sa kanyang presensya. Naguguluhan siya sa kanyang nadarama. Lumapit si Leon na may ngiti at inalok ang kanyang serbisyo kay Volter. Bago tanggapin nais munang magtanong ni Volter. Nang walang pag-aalinlangan nagbago siya sa kanyang makapangyarihang anyong ipinakilala ang sarili bilang isang supling ng Demon Wolf Tribe ang pinakamalupit na hinamak at itinakwil sa lahat ng Beastmen. May matinding damdamin sa kanyang tinig tinanong niya kung hanggang kailan dapat magdusa sa kahihiyan at pagsisisi ang kanyang tribo. Matalim na tumingin si Leon sa kanya at tiniyak na hindi na nila kailangang magtiis pa. Bagamat inamin niyang hindi niya lubos na nauunawaan ang kanilang lahi isa lang ang sigurado niya, kung dumanas sila ng pang-aapi at kawalang katarungan mula sa araw na ito hindi niya ito papayagan. Pinangako niya kay Volter na magiging isang pinagkakatiwalaang kasapi siya ng kanyang sambahayan. Inilahad niya ang kanyang kamay bilang pangako. Nang makita ito hindi napigilan ni Volter ang kanyang luha at tinanggap ang imbitasyon. Napansin ni Leon ang katahimikan niya at tinanong kung maaari na ba niyang ituring iyon bilang pagsang-ayon. Sa gitna ng pag-iyak tumanggo si Volter at sinabi na ikararangal niyang maglingkod sa kanya anuman ang mangyari. Samantala sa imperyo ng Arim nakaupo si Esteban ang emperador ng Arim sa kanyang trono habang ang kanyang anak na si Louis ay nakatayo sa kanyang tabi. Hinarap ni Louis ang lalaking nakaluhod sa kanilang harapan at mahigpit na tinanong kung ano ang dahilan ng kanyang pagtawag. Nanginginig isiniwalat ng lalaki na may dala siyang liham mula sa House Sylvester. Nagpanteng ang tenga ni Louis. Para sa kanya isang insulto ang tawagin siya dahil lamang sa isang liham. Sinabi niyang magagalit ang kanyang ama sa ganitong kawalang galang. Agad namang humingi ng paumanhin ang mensahero ipinaliwanag na nais lamang niyang iparating ang mensahe ng may lubos na pagmamadali. Bilang Crown Prince si Louis ang pinakamakapangyarihang tao sa Arim at halatang takot ang mensahero na masaktan ang kanyang damdamin. Ngunit ang galit ni Louis ay napalitan ng pag-usisa nang marinig niya na may babala ang House Sylvester tungkol sa isang pag-atake sa House Marbles. Sinabi ng mensahero na dapat samantalahin ni Louis ang pagkakataong ito upang suportahan ang House Sylvester at tuluyang pabagsakin ang kanilang karaniwang kaaway. Pinag-isipan ni Louis ang mungkahi ngunit nag-alala. May kasaysayan ng necromancy ang House Marbles kaya't delikado ang direktang pakikidigma laban sa kanila. Sinigurado ng mensahero na bagamat minsang nagtaglay ng makapangyarihang necromantic na kakayahan ng House Marbles wala sa kasalukuyang tagapagmana o sa naunang pinuno ang may kakayahang gamitin ito ng epektibo. Dagdag pa niya malaki na ang inilakas ng hukbo ng House Sylvester. Dahil dito sumang-ayon si Louis at inutusan ang mensahero na magpadala ng sagot kumpirmadong susuportahan ng Arim ang House Sylvester. Ang pag-aalis ng isang kaaway sa ganitong panahon ay isang pagkakataong hindi nila maaaring palampasin. Yumuko ang mensahero tinanggap ang kanyang tungkulin at agad na umalis. Habang paalis ito pinuri ni Louis ang pamumuno ng kanyang ama kinikilala ang kanyang katalinuhan sa paglikha ng mga kalagayang magpapadali sa pagwasak ng House Marbles. Gayunpaman habang nagsasalita siya nananatiling tahimik si Esteban hindi nagbabago ang malamig niyang ekspresyon at ang malalaking mata niya ay nakatitig ng blanko. Pagkatapos buhat ni Louis ang walang buhay na katawan ng kanyang ama nakangisi habang ipinapahayag na malapit na niyang makuha ang lahat. Sa House Marbles sa loob ng opisina ni Leon nakatayo si Volter sa harapan niya ngayon ay maayos na ang kasuotan. Lumapit si Pulan at isinabot ang isang kwintas sa leeg ni Volter isang artifact na may malaking kahalagahan. Ipinaliwanag ni Pin na bagamat kinikilala ni na Leon at ng iba pa si Volter bilang bahagi ng kanilang bahay maaaring hindi ganoon kadali ang pagtanggap ng mga karaniwang tao sa kanya. Biglang napasinghap si Volter sa gulat nang mawala ang kanyang tainga ng lobo sa sandaling isuot niya ang kwintas. Ipinaliwanag ni Pulan na ang artifact ay dinisenyo upang itago ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang beastman dahil maaari itong makahadlang sa layunin ni Leon.
Bagamat naguguluhan sa huli ay pumayag si Volter na nagdulot ng ngiti kay Pullen. Habang pinagmamasdan sila ni Leon, iniutos niyang magpulong sila upang talakayin ang mahahalagang bagay. Nang magsimula ang pagpupulong, idineklara ni Leon na hindi sapat ang mga salita, lamang dapat nilang ipakita ang kanilang katapatan sa kanya sa pamamagitan ng higit pa sa pangako. Sa matalim niyang tingin, tinanong niya kung tunay ba silang handang ialay ang kanilang buong katapatan sa kanya. Sa narinig hindi, napigil ang lumuhan ni Pan, same time na nangangakong mananatiling tapat kay Leon. Sumunod naman ang doppelganger at ipinahayag din ang kanyang katapatan. Nang makita ito, nasabik si Marbos, naniniwalang nasa panig na nila ang parehong dominasyon at pagpapasakop. Ngunit biglang nalito si Volter nang mapansin niyang si Leon ay hindi nakikipag-usap sa kanila kundi sa mismong mesa. Hindi natinag si Leon at iminungkahi ang pagbuo ng isang kasunduang may bisa ng mana. Ipinaliwanag niya na ang pagtanggi ay mangangahulugan lamang na hindi nila nais sumali sa kanya. Ang isang mana-bound pact ay nagsasanib ng mana ng bawat kalahok sa isang hindi matinag na kasunduan na nagbibigkis sa kanila upang hindi maibunyag ang kanilang mga lihim sa iba. Nang sumang-ayon ang lahat, sinimulan ni Leon ang proseso. Ipinatawag niya ang itim na mahika gamit ang kanyang kamay at binuksan ang isang portal sa lupa. Isang napakalakas na bugzo ng itim na enerhiya ang sumabog mula rito, kasabay ng paglitaw ng dalawang dambuhalang kamay ng demonyo na may hawak na sinaunang pergamino. Habang bumubukas ang pergamino, sinimulang basahin ni Pin at Volter ang nilalaman nito. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Marbos ang kanyang tunay na anyong, ipinapahayag ang sarili bilang Diyos ng kanilang bahay at ang demonyong pinagmulang pangalan ng House Marbos. Sa kanyang malalim at umaalingaw na tinig, binanggit ni Marbos ang mga kondisyon ng kasunduan, ang kanilang lubos na katapatan kay Leon bilang pinuno ng mga undead. Sa harap nila, isang napakalaking halimaw ang lumitaw. Habang nakatayo si Marbos sa likod ni Leon, ipinakilala siya ni Leon bilang kanyang pinagkakatiwalaang kakampi at sinigurong dapat siyang ituring ng may paggalang. Sa isang malalim at nakakatakot na tinig, itinuring ni Marbos ang kanilang katahimikan bilang pagsang-ayon at isiniwalat na ang kasunduang ito ay tatatakan gamit ang kanilang mga kaluluwa. Kapag sila ay naging bahagi nito, hindi na nila ito maaaring sirain. Kinakabahang sumagot si Pan, sinasabing hindi nila kailanman susubukang takasan ito. Sa kanyang isipan, hindi pa rin siya makapaniwala ang demonyong si Marbos, ang mismong nilalang na kaalyado ng unang Panginoon ng Marbos, ay nasa harapan nila ngayon. Sa sandaling iyon, naunawaan niya kung paano naging isang makapangyarihang necromancer si Leon. Ang napakabigat na presensya ng mana ay bumalot sa silid. Kahit sina Pullen at Volter na natural na may pagkakaugnay sa mana ay hindi makagalaw sa ilalim ng tindi ng enerhiya ni Marbos. Ngunit sa kanilang pagtataka, biglang naging maliit na kuting si Marbos. Nagulat si Volter at muntik nang magsalita, ngunit agad siyang pinatahimik ni Pin sa pamamagitan ng pagtakip sa kanyang bibig. Napansin ito ni Marbos at tinanong kung ano ang kanyang nais sabihin. Mabilis na nag-isip si Pin at nerbyosong sumagot, sinasabing namamanghalang si Volter sa laki at anyo ni Marbos. Tinanggap naman ito ni Marbos, ngunit mahigpit na binalaan sila na huwag ipaalam ang kanyang presensya kaninuman. Habang nag-uusap sila, nabanggit ni Marbos ang pangalan ni Carl na nagpaalala kay Volter ng isang nakaraang pangyayari noong nakita niyang bumisita si Karcha sa kanyang Panginoon upang maghatid ng liham. Nang marinig ito, nasabik si Marbos na tila natagpuan na nila ang kanilang susunod na bakas. Samantala sa Sylvester Empire, isang mensahero ang bumalik upang iulat kay Allen na naihatid na niya ang deklarasyon ng digmaan sa House Marbos. Ipinahayag din niyang nakita niya ang takot sa mukha ni Cole nang mabasa ang sulat. Napatawa si Allen sa ideya ng pagtataksil kay Cole, ngunit inutusan ang kanyang mga tauhan na huwag itong patayin dahil maaaring maging kapaki-pakinabang pa ito sa kanila. Nag-usisa rin si Allen tungkol kay Leon, ngunit sinagot siya ng mensahero na wala namang mahalagang balita tungkol sa kanya. Pinaghihinalaan niyang baka patay na si Leon. Natatawang sinabi ni Allen na hindi dapat baliwalain si Leon dahil siya ay bahagi ng dugo ng Marbos at walang dapat ikagulat pagdating sa kanila. Samantala sa House Marbos, nagbago na ng buo ang anyo ng doppelganger upang maging kamukhang kamukha ni Leon mula sa kilos hanggang sa pananalita. Habang pinagmamasdan ito ni Leon, hindi niya maiwasang humanga sa perpektong paggaya ng kanyang kopya.
Habang natutuwa sa papuri ngumisi ang doppelganger at binalingan si Marbus, hinamak siya sa pagsasabing mas marami siyang mayaalok kaysa sa isang nilalang na nag-aaksaya ng oras bilang isang simpleng kuting. Hindi pa man natatapos ang insulto, biglang umatake si Marbus. Sa gulat ni Volter, lumapit siya kay Pullen at mahina niyang tinanong kung laging ganito kagulo ang mga pangyayari roon. Ngunit hindi siya pinansin ni Pullen at sinabihang manahimik na lang.